Ang kagalang-galang na probinsyano ng mga pasyonista, si Father Peter Paul ng Immaculate, na kalaunan ay si Monsignor Morschini, Arsobispo ng Camerino, ay dumating sa Lucca noong ika-20 ng Agosto 1899, nakatanggap siya ng mabuting pakikitungo mula sa pamilyang Giannini, mga benefactor ng ating orden, at bilang si Gemma, ngunit ilang sandali lang ay dumating na siya upang makibahagi sa kanilang tahanan. Siya noon at kalaunan ay lubos na nasiyahan sa kanyang sarili tungkol sa kanyang stigmata at dito sa kanyang mga salita ay ang salaysay ng nangyari noong ika-29 ng Agosto at ang kanyang mga damdamin sa okasyong iyon. Nagsusulat siya nang marinig ang iba na nagsasalita tungkol sa batang babae na ito at nagkukwento ng mga kakaibang bagay tungkol sa kanya. Naisip kong sisiguraduhin ko ito sa aking sariling mga mata. Pumunta ako sa bahay niya, Martes noon, at nakita ko ang bata. Nakaramdam ako ng inspirasyon na hilingin sa ating Panginoon na bigyan ako ng isang kapansin-pansing tanda kung siya nga ang may akda ng mga kamanghamanghang bagay na yon. Pagkatapos sa isip ko, nang hindi nagsasalita tungkol dito sa sinuman, naisip ko ang dalawang bagay, ang pawis at dugo ang nagpapakita ng stigmata ng oras na ng Vespers. Nag-isa siyang umalis para magdasal bago ang krusipiho. Sa loob ng ilang minuto, siya ay lubos na natuwa. Pumasok ako, at sa sarili kong mga mata ay nakita ko siyang ganap na nagbagong anyo, kaya nagmukha siyang anghel, bagamat napunit ng matinding sakit. Mula sa kanyang mukha, ulo at mga kamay ay dumaloy ang sariwang dugo, at sa palagay ko ay mayroon din ito sa buong katawan niya. Ang pag-agos ng dugo na iyon ay tumagal ng halos kalahating oras, ngunit hindi umabot sa lupa, dahil mabilis itong natuyo habang umaagos. Umalis ako, labis na naantig, at si Gemma na lumabas mula sa labis na kaligayahan, na nag-iisa sa kanyang tiyahin, ay nagsabi, ang ama ay humingi ng mga tanda mula kay Jesus, at sinabi sa akin ni Jesus na ibinigay na niya sa kanya ang isa sa mga ito at gagawin din ibigay sa kanya ang isa. O, ano ang ibig sabihin ng mga senyales na ito? Sinasabi ba niya ito? Sa gabi ang babaeng nabanggit ay nagtanong sa akin na medyo balisa. Ngunit, Padre, ang isa pa bang senyales na hiningi mo ay ang sa stigmata? Namangha ako at nagpatuloy siya, tinatanong ko ito dahil kung gayon, binuksan na nila ni Gemma, halika at tingnan mo. Pumunta ako at nasumpungan ko ang pinagpalang nilalang na nasa kagalakan na kapareho ng unang pagkakataon na ang kanyang mga kamay ay parang tinusok sa pamamagitan ng isang malaking bagong bukas na sugat mula sa kung saan ang dugo ay umagos ng sagana. Ang nakaapektong panoorin ay tumagal ng halos 5 minuto, at siya ay pumunta sa paglalarawan ng lahat ng ito, na nagtutugma sa bawat aspeto sa ibinigay na sa akin ni Father Germanus E. Sa pagtigil ng dugo sa mga sugat ay nagsara. Nang dugo ay tumigil sa pag-agos at ang punit na balat ay bumalik kaagad sa kanyang natural na kalagayan, nang napakasakdal na wala nang kailangan pa kundi ang maghugas ng kanyang mga kamay upang makita na ang bawat bakas ay wala na. Ang nangyari. Narinig ako ni Jesus, at nagpapasalamat sa kanya, ay isinantabi ko ang bawat pagdududa, na itinatag sa aking paniniwala na digitus Dei est He, ibig sabihin, narito ang daliri ng Diyos. Sa parehong okasyon ay sumulat din siya ng mga sumusunod sa confessor ni Gemma, si Monsignor Giovanni Volpi, ang Auxiliary Bishop ng Lucca. Reverend Monsignor, tungkulin kong ipaalam sa inyo ang aking nasaksihan na si Gemma Galgani noong Martes, ika-29 ng Agosto, 1899. Nakita ko mismo ng aking mga mata ang mga sugat sa magkabilang gilid ng kanyang mga kamay, at tunay na napunit ang mga ito. Nang matapos ang pag-agos ng dugo ay gumaling ang lahat, ang mga cicatrice na lamang ang natitira. Paanong ang gayong sugat ay gumagaling kaagad sa natural na paraan? Ang aking opinyon ay ito ay gawain ng Diyos, at iniisip ko pa rin na dapat mong ilagay siya sa ilang kumbento para sa mga kadahilanang ibinigay ko sa iyo, si Father Peter Paul ng Immaculate Passionist Provincial. Sa kanyang kapasidad bilang Passionist Provenical, madalas na nakikita ni Padre Peter Paul si Gemma sa kanyang pagbisita sa Lucca at sa mga kalapit na lugar. Sumulat siya ng pangalawang ulat noong 1901 tulad ng sumusunod. Nakita ko na ang mga patak ng dugo ay tumutulo mula sa balat sa paligid ng kanyang ulo, lalo na mula sa kanyang mga sugat.
Pagkalipas ng 20 minuto, nang makalabas siya sa kwarto at maligo, nakita ko na wala na ang parang kamatayan na pamumutla at indikasyon ng sakit na naging katulad niya sa ating tagapagligtas sa krus. Siya ay bumalik sa kanyang natural na kulay, pagkatapos na ang pawis at dugo ay tumigil. Ang kanyang mukha ay nagmistulang malaanghel na kagandahan. Sa isa pang pagkakataon, kaya isinulat niya noong 1,900 at isa, sinabi sa akin, na hindi lamang ang stigmata, kundi ang parusa ng paghampas, ang pagpuputong ng mga tinik at ang 3 oras na paghihirap sa krus ay madalas na nababago sa katawan ng anghel na itong babae, at na siya ay nagdusa ng husto. Kaya't iminungkahi kong dumalo sa tagpong iyon ng sakit, kung ipagkakaloob ng Diyos sa akin ang pabor na ito, tulad ng ginawa niya noon. At sa gayoy makikita ang lahat ng aking sariling mga mata. Si Gemma, gaya ng karaniwang nangyayari, ay bumangon mula sa kama at pagkatapos kumain ng kaunti at walang hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumama ako kay Lorenzo Agrimonti sa silid ni Gemma at nakita ko siya na tuwang-tuwa, isa ng pagkamartir. Nanatili ako sa silid na iyon ng mahigit 2 oras at kalahati, na desidido akong hindi umalis hanggat hindi ko nakikita ang pagdaloy ng dugo sa sariling mga mata. Siya ay nagkakaroon ng isang marahas na palpitation na inilipat nito ang bed cover sa bahaging malapit sa kanyang puso, habang ang kanyang mga braso ay nanatiling hindi gumagalaw at naka-extend. Napakalakas ng beat kaya nayanig ang kama, at inaamin ko na naranasan ko ng kasabay ang takot at debosyon. Pagkaraan ng 1 oras o kaunti pa, ay tumahimik ang palpitation, at nagsimula siyang nagdugo mula sa kanyang ulo ng sagana na ang mga unan, at kumot ay nabasa nito. Sa ilang bahagi ng kanyang ulo partikular na sa itaas na bahagi ng kanyang noo, ang dugo ay dumaloy ng napakarami na, habang namumuo, ito ay namuo sa ilang bahagi ng kanyang mukha. Mula nang huminto ang pagdaloy ng dugong ito mula sa kanyang ulo, 11:30 noon, hanggang mga 3:00 ng umaga, ang kalugod-lugod, na dati ay nakagawa ng kaunting mga paggalaw, ay nanatiling ganap na hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay tila tulad ng isang patay na tao, at upang makita siya sa ganoong estado, na may tulad ng isang bangkay na kulay, ang kanyang mga tampok ay iginuhit at nabahiran ng dugo, kahit sino ay iisipin na siya ay patay na. Ang lahat ng pagpintig ay tila tumigil at ang kanyang paghinga ay halos hindi mahahalata. Kaya't siya ay lumipas ng 3 buong oras at pagkatapos ay lumabas mula sa lubos na kaligayahan. Nakita ko siyang muli sa parehong umaga. Handa na siyang pumunta sa simbahan para sa banal na komunyon, at ang kanyang natural na kulay ay bumalik. Na parang hindi siya nagdusa kahit katiting. Isinalaysay ko sa confessor ni Gemma ang nakita ko sa aking mga mata at hinawakan ng aking mga kamay. Nag-usap kami ng mahaba tungkol sa mga katotohanan ito at sinabi ko sa kanya ang magagandang impresyon na ginawa nila sa akin. Nakiusap siya sa akin na magpatuloy kapag may pagkakataon na nag-aalok na upang suriin ang kanyang nagsisisi at binigyan ako ng mga kakayahan upang marinig ang kanyang pagkumpisal. Ayon sa mga pagkakataong inaalok sa akin, madalas akong nakikipag-usap kay Gemma. Narinig ko ang kanyang general confession na nais niyang tapusin sa 3 pagitan at nagkaroon ako ng pagkakataon na malaman na napanatili niya ang kanyang kawalang kasalanan sa binyag. Ilang beses ko na siyang nakita sa sobrang saya. Nang itinakda niya ang kanyang sarili na manalangin o kinausap tungkol sa mga espiritual na bagay, lalo na sa pasyon ng ating Panginoon, napunta siya sa labis na kaligayahan. Pagkatapos ay tila siya ay nagbagong anyo, na nakabukas ang kanyang mga mata, nakatutok sa isang punto, na nanatiling hindi natitinag sa kanyang katauhan kahit na ang kanyang mga paa ay medyo nababaluktot. Siya sa panahon ng walang pakiramdam sa anumang ingay na ginawa malapit sa kanya, o sa pagbutas ng isang pin, o sa pagsunog gamit ang isang tepper. Ngunit kahit napatay na sa pakiramdam sa panahon ng lubos na kaligayahan, lahat siya ay nabubuhay sa makalangit na mga bagay at narinig na nagpahayag ng maalab na pagpapahayag sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Oo, mahal kita, aking Jesus, ako ay magiging lahat sa iyo. Magdusa lahat ng aking makakaya para sa iyo. Ang kanyang tindig noong mga sandaling iyon ay tunay na malaanghel, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagandahan na sinamahan ng isang kahanga-hangang kamahalan. Napansin ko sa kanya ang pagiging malaanghel.
Hindi lamang niya napanatili ang kanyang kawalang kasalanan sa binyag kundi, sa abot ng aking masisiguro, hindi siya kailanman nakagawa ng sinasadyang depekto sa buong buhay niya. Ang kanyang kababaang loob ay pinakamalalim. Siya ay walang pagpapahalaga sa sarili, nagnanais na mapakumbaba at maitama, at sa pagiging hinamak at pinahiya ng walang sukat, siya ay hindi nagbigay ng anumang palatandaan ng hindi bababa. Sa sama ng loob kanino man, sa kanyang mukha, ay ipinakita niya na siya ay higit na nasisiyahan kaysa sa iba. Ang kanyang pagsunod ay isahan at kahanga-hanga. Hindi siya kailanman nagbigay ng anumang pagsalungat. Kahit na sa kaunting pahiwatig o pagnanais ng iba. Sumunod siya ng may kahandaan, kasimplehan at kagalakan, anuman ang uri ng utos. Nagbigay siya ng malinaw na patunay ng sakdal na pagsunod na ito may kinalaman sa kanyang mga panalangin. Itinaas siya ng ating Panginoon sa pinakamataas na antas ng pagninilay-nilay, at nang utusan siya ng kanyang ordinaryong kumpesor na manatili sa paraan ng panalangin para sa mga nagsisimula, agad siyang sumunod, at ginawa ang kanyang sarili ng karahasan upang maisakatuparan ang kanyang mga naisin. Sumailalim siya sa ganitong uri ng pagkamartir sa loob ng halos 2 taon. Ang kanyang kahihiyan sa kanyang mga pandama ay tuloy-tuloy at pinakamalubha. Siya ay kumuha ng napakakaunting pagkain, kaya natila isang himala kung paano siya namuhay. At kung hindi siya napigilan ng pagsunod ay ipinagkait niya sa kanyang sarili ang maliit na yon, dahil, gaya ng sinabi niya, nasiyahan siya sa tinapay ng mga anghel na tinatanggap niya tuwing umaga. Sa kanya lahat ay mabuti, lahat ay pantay. Sa kanyang pananamit ay hindi siya nagkaroon ng anumang ambisyon at hindi humingi ng anumang espesyal na damit. Ni hindi siya kailanman naghanap ng anumang libangan o libangan, ni nagreklamo ng lamig o init, na para bang siya ay walang pakiramdam sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig sa pagdurusa ay kasama sa kanyang halos katangian. Walang nakarinig sa kanya na nagreklamo kahit na sa gitna ng matinding sakit na dinanas niya sa mahabang panahon ng kanyang karamdaman o mula sa marahas na pag-atake ng dyablo. Ang kanyang patuloy na pag-alala kay Jesus na napako sa krus ay nag-udyok sa kanya na magdusa palagi, kaya't wala na siyang ibang hinangad kundi ang pagdurusa at kahit anong dinanas niya ay tila maliit. Inialay ng nilalang na ito ang kanyang sarili bilang biktima sa sagradong puso ni Jesus para sa pagbabagong loob ng mga mahihirap na makasalanan, at para dito ay kusang loob niyang inialay ang bawat pagdurusa. Para sa parehong layunin, at higit pa sa pamamagitan ng pag-ibig, ninanais niyang patuloy na magdusa kasama si Jesus sa krus, mabuhay palagi sa krus, at mamatay kasama niya sa krus. At sa ito ay lilitaw na ang kanyang banal na Diyos ay nasiyahan sa kanya, dahil sa buhay at sa kamatayan siya ay palaging nagdusa ng isang malupit na martir ng katawan at kaluluwa. Ano ang sasabihin ko tungkol sa kanyang pagkakaisa sa Diyos? Maaari kong patunayan na ito ay walang tigil. Kahit na sa gitna ng mga nakakagambalang trabaho siya ay palaging naaalala at sa isip at puso nakaisa sa Diyos. Dahil sa nakagawian at malalim na paggunita na ito ay hindi kailanman narinig ang kanyang boses. Sinagot niya ng maikli ang mga tanong na itinanong sa kanya, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang pananahimik. Sa katunayan, napakalapit ng kanyang pakikipag-isa sa Diyos na siya ay tila isang makalangit na nilalang kaysa isang nilalang sa lupa. Masdan, ang mga ito ay, sa madaling sabi, ang mga bertud na palaging ginagawa ni Gemma, at nagpapakita na siya ay puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman pinaniniwalaan ko na ang kahangahangang pangyayari na hinangaan natin sa Kanya ay ang gawain ng Diyos na minahal niya ng husto at pinaglingkuran ng husto ang Diyos. Amen.